Hello po, Papa Jackson. Hi, good evening. Good evening po. Ay, I'm sorry. Pasensya na kayo ha. I am the only one here tonight. So, alam nyo na, medyo yung ating setup ay rudimentary. But I'm here to give advice if you want my advice. Good evening sa iyo. Hello po. Good evening. Good evening po. Okay. First time natin mag-usap? Actually, hindi po. Second time. Second time? Pero sa sa Energy FM po. Dito sa Petty Night, first time. First time, opo. Alam ko ikaw rin tumawag din isang araw. Hindi pala No ikaw. po. What do you want me to call you? Rose na lang po. Rose. Ilan taon ka na, Rose? 30 years old po. Matanda na. Charot. Oo, kaya matanda. Kaya nga po simula high school pa lang po ako eh. Ay, talaga naman. Binastos pa ako. At ikaw ay, nasa ka ngayong gabi? Nasa bahay lang po. Oo nga, saan lugar nga? Valenzuela po. Valenzuela. Okay. Valenzuela. Rose, 30 from Valenzuela. Tama, no? Yes po. Okay. At, anong pinagkakabalaan sa buhay? Nagne-negosyo lang po. Arte mo sa negosyo? Daming W, Negosyo. Nagbi-business lang po. Nagbi-business. Oh. Saan pa Jack, talaga, nung huli nating nag-usap, nagalit ka sa akin. Buti gusto bang kausap, kahit ganun. Opo, kasi nung time na yun, naman po ako nun, talagang broken-hearted ako. Tapos, ang payo mo sa akin nun, wag ako bumalik sa ex ko. Did I do any good to you or did I ruin some parts of your life? No, good naman po kasi nung sinabi niyo pong na niroroot niyo ako, nagawa ko naman po lahat. Actually, Papa Jackson, hindi ko po masasabi na pero successful na po ako ngayon. May sarili na po akong kotse, may bahay. Oh my God! Mayroon ka bang 2.5 dyan? Meron naman po. Okay. Uy, kinalabutan ako. Thank you for that. Ang sarap naman pakinggan nun. Pero yung hindi ko lang sinunod sa'yo, yung binalikan ko yung ex ko. Well, alam nyo, when you call me, when we have a conversation, I can only give you the best or the worst advice. I can just make you realize things. Pero ang dulo niyan, alright? Hello? Opo. Ang dulo niyan, kayo, decision niyan. Opo. Uy, teka lang, may babatiin lang ko ha. Batiin ko lang si Captain Bob Sel ng Davao. Hi Sir Bob, magandang gabi sa'yo. I know you've heard the news. Good luck po sa lahat ng endeavor sa buhay. Anyways, may asawa ka na ngayon. Opo, yung ex ko po. Hindi natin pag-uusapan kung anong issue na nakaraan. May ibang issue ka? Yun din po. Same. Same? Same. Opo. Tapos, pero ngayon, mas malala kasi pati family ko, medyo conflict din po kami ng mama ko ngayon. Actually, Papa Jack, 3 days na akong depressed. Hindi ako lumalabas ng kwarto. Okay. Actually, kakapanganak ko lang 2 months. Oh. Okay, wait lang ha. Ganito, you have to assume that I will not remember what we talked about the first time. So you have to walk me through everything para maintindihan ko ulit. Okay lang ba sa'yo? Opo, okay lang po. Okay. Kasi po nung tumawag po ako sa inyo last time, naghiwalay po kami ng ex ko. Pinalayas niya po ako sa kanila kasi nagkaroon kami ng problema about money. Okay. Tapos yun, di kami naging okay. Tapos nag-abroad po ako ng 3 months. Mm-hmm. Tapos, naganap lang po ako ng mga, kasi ang negosyo ko po, seafoods. Mm-hmm. Nag-import po. Kaya naganap ako ng mga buyer, gano'n. Bumalik ako after 3 months na medyo kumikita na po. Nag-abroad ka? Saan ka nagpunta nag-abroad ka? Singapore po. Anong ginawa mo sa Singapore? 3 months? Naganap po ako ng yung seafoods ko na imported na kung magpapa-import po ako dito sa Pilipinas. Galing mo naman. Opo.
Hindi ka ba nag-overstay ng 3 months? Hindi po. Hindi. Okay, ang galing ha. Okay. O tapos? Tapos, syempre, nung naging okay naman po na-settle ko na yung lahat ng kailangan ko, bumalik na po talaga ako ng Pilipinas. Okay. Kasi dito ko po talaga, kasi yun nga po, nag-reconcile kami ng ex ko, naging okay kami. Nag-boom po kasi yung negosyo ko talagang, parang nung panahon na yun, kasi December yun eh, months, pumatok talaga siya. Nag-boom talaga siya. So, nakaipon kami. Nakapagpagawa ko ng bahay nung January. Netong September lang po natapos. Okay. Tapos, nabuntis po ako. Papanganak ko lang nung August. That's your first baby? No. Second? Panglima na po. Konti Wait lang, I have a question. Itong pinag-uusapan nating partner mo or jowa or live-in partner, I hope you don't mind me asking this question, but yung bang 5 anak mo ay siya lang ang tatay? Hindi po. Okay. Yung huli po. Ito yung huli naming baby. So yung nauna ay iba. Yung apat. Okay. We don't need to dig into that kung hindi kailangan. Okay, tapos? Ayun po, nag-boom. Siyempre, nakaipon. Tapos, siyempre, naman po di ba? Hindi naman po laging malakas. So, nung December, humina. Pero yung ipon ko, talaga, ginamit ko po magpagawa ko ng bahay. Nakapagpagawa ko po ng bahay. Kasi gusto ko nga po, siyempre, sama-sama kami ng mga anak ko kasi syempre dati mahirap kami, iwaiwala yung mga anak ko nasa mother ko. Okay. Tapos yun, syempre nung na ako, nakaluwag-luwag na ako, kinuha ko po yung mother ko dito sa akin kasi nasa Laguna po sila that time. Okay. Sa bahay na yan, ang ititira mo, 5 anak mo, 4 pa during that time, 4 na anak mo, ikaw tsaka nanay mo. Opo. Sa hindi. Meron din po sila kasama yung asawa niya po. Asawa ng nanay mo? Stepdad mo? Yes po. Okay. Yes po. Ang dami mong binitbit ha? Opo. Pati lola ko po, tito ko, kapatid ko. May kamag-anak ako wala matiran. Gusto mo ba? May extra ka pa bang Pwede masiksikan dyan. Inupa ko sila ng bahay kasi may nagsan lang tira sa akin. Kaya nalipat ko po sila dito. So, okay lang po. Malapit sila sa akin. Ganon. Until na, syempre, tinubos na po yung bahay. Okay. Tapos, dilipat ko na lang po sila ng bahay na malapit mismo sa pinagawa kong bahay. Okay. So, in short, you wanted to take care of the people that you were with nung walang-wala ka pa. Kasi common sa atin yan Nung mahirap ako, sila kasama ko Pag ngayong okay na ako, gusto ko kasama ko pa rin sila. Tama, di ba? Opo. Pero kahit na yung sinabi niyo po na kasama ko sila nung naghirap ako. Hindi po totoo yun. Bakit? Ba't hindi totoo yan? Kasi nung time na nalugmok ako, kaya nga sa'yo lang ako tumawag, Papa Jackson. Walang nangumusta sa'yo? Wala. As in, wala. So, dapat pala may komisyon ako sa pinagyaman mo. Pwede naman, Papa Jackson, magkikita tayo. Talagang pangarap kong makita ka. Okay, bumili ka na lang ng kape ko. Yung Pang's Purple Coffee, masaya na ako doon. Yun ay support nyo sa akin. Sige po. Anyways, let's go back to your story. Tapos? Ganun po. Nandito na sila, nakalipat na kami sa sarili namin bahay. Okay. Tapos last July po, namatay po yung lola ko. Oh, sorry to hear that. Yung lola ko na talagang, yun ang nag-alaga sa mga anak ko. Teka, humihina ka, Rose. Hello. Yeah. Yung lola ko po yun talagang mismo nag-alaga sa mga anak ko. Okay. Siya po talaga naghihirap. Nung July lang po namatay lola ko. So, konting panahon ko lang po siya nabigyan ng bagay na nalarasan niya dahil hindi naman po kami mayaman dati. Talagang sakto lang. Kasi hindi ko na po naibigay sa kanya. Kaya nung wake niya po, ako lahat gumastos. As in, ako lahat. Kumbaga, mo yan? Last service mo yan? Yes po. Kasi sobra. Parang yun na lang yung pagbalik ko ng utang na loob sa kanya. Yun nga lang. Wala na siya. Yung sa ganung paraan na lang. Okay. Sometimes we do that not for the person but for ourselves na lang Guilt na lang yun Pero at any rate, it's good to do that. Kasi kung alam mo, yeah. Okay. Eto na po.
ito okay naman. Minsan, hindi okay, minsan okay. Kasi yung partner ko po, parang, nung ngayong medyo wala, hindi naman ko masabi na, hindi na kami masyadong kumikita. Kasi marami na pong kalaban eh. Siyempre, siyempre kakakapanganak ko pa lang po. Hindi po ako makadiskarte ng ako lang. Kasi ako po lang isip lahat nun eh. All the way, sinama ko lang siya. Pati yung pamilya niya, nung nagkaroon ako, kahit na nung hiniwalayan niya ako, pinalayas niya ako sa kanila, dami ko narinig, pero hindi ko binalik sa kanila yon. Kasi parang, hindi naman ako ganong klaseng tao eh. Mm-hmm. So, nung umangat ako, sinama ko sila lahat. Okay. Pamilya niya, pamilya ko. As in, lahat. So, eto na, pag may problema ako, Teka lang muna. Let us try to be specific on that. Sinama mo siya, paano mo sinama? Like, inututusan mo or anong partisipasyon niya? Kasi as I analyze it, yung business is completely controlled by you. Yes po. Ano yung participation ng ka-live-in partner mo? Minsan naghanap siya ng buyer, gano'n. Which is normal naman kasi partners naman kayo. Oo, supplier ako, tapos parang gano'n. Mm-hmm. Pero sa lahat ng kinikita, ako namumunan, pero sa lahat ng kita, equally divided kami. Equally divided or sinisweldohan mo siya? No, as in equally divided. Okay. So, ibig sabihin, he is not working any other jobs. He's just working to help you. And that's how he earns his keep. Tama? Opo, yes po. Okay. Yun, di ganun. As in, equally divided kami. Kasi ayoko naman mapil niya na porket ikaw ang may ganun. Ayoko. Kasi partner naman kami. Okay, diba? Okay. So, para kung may siya, meron din ako. Kaya lang, syempre, mas nauna ako sa kanya eh. Kaya mas may naipon ako kumpara sa kanya. Tapos, alam mo, Papa Jack, akala ko kasi magbabago na siya. Pag sinabi mo akala mo magbabago na siya, ano ba yung dapat niyang baguhin? Kasi as in, siya nonchalant siya. Well, sorry, but being a nonchalant person is not a crime. Tell me something. Alam ko naman. Anong dapat baguhin? Yung pagiging lasenggo niya, bisyo niya, gano'n. Yung parang, ang akin kasi, parang, siguro, kasalanan ko rin, kasi naging komportable siya na ako lahat. Kasi hindi ko siya hinihingian ng share. Kasi, hindi ako yung taong, hindi ko kasi ugali, Papa Jackson, na, pahingin naman ako yung share dyan. Share mo naman ako sa ganito. Kasi, automatic naman dapat, di ba? Well, pusa mo yun. Kasi, no. Not everyone will think the way you think. Alam mo, ibang tao kay ibang tao siya. I'm not saying tama siya. I'm not saying mali ka. I'm just saying, you cannot exactly expect from another person how you do things and they will do it exactly how you will do it. Kasi if halimbawa, ganito yan, you want to be good to other people. Kasi ikaw yun pagkatao mo yun walang kailangan magturo sa'yo niyan. Automatic sa'yo yan. Tama? Opo. But sadly, the reality of life is, not everyone will give you back the regard that you give them. Given the situations are, tawag nito ay magpalit, no? Opo. Pag na-reverse yung sitwasyon. Opo. Tell me something. Ano yung problema mo sa kanya nung una mo akong tinawagan? Is it the same thing? Yes po. Kasi ako pa rin yung naging breadwinner ng mga panahon na ito. Do you think Rose, that if I give you the same advice as I gave before, do you think it will change something in your life? Siguro po, Papa. Kasi Papa Jackson, point na ako ng depressed na po talaga. Kasabay pa po yung parents ko. Bakit? Ano meron sa parents mo? Yung mother ko po, actually, last
time nag-ano siya sa akin. Nagsabi siya sa akin, Papa Jackson, na may utang siya na 100K. Ang gusto niya, bayaran ko yun. Paano siya nagkautang? May trabaho naman siya, Papa Jack eh. May trabaho siya, pati yung partner niya may trabaho. Teka lang, saan niya ginamit yung utang? Hindi ko po alam. Tinatanong ko nga po siya. Kaya nga po, may mali rin po ako kasi siguro, ma'am, sa sobrang ano ko po, sasabi ko na nga pong iniisip ng mga panahon dahil lahat ng bayarin, katas lang katatas ko lang po magpabinyag, bayarin ng bill sa akin. Tapos parang tsumepo naman po yung pagkakasabi niya na medyo marami akong iniisip na kaya medyo hindi kami nagkaintindihan. Okay. Kasi po, parang nagulat ako. Sabi ko, 100,000? Parang nagtanong ako, kailan pa yung utang mo na yan? Saan daw niya, ano yun? Inutang niya yung buong 100,000 o 100,000 na yun kasama na yung tubo? Kasi minsan ganun yan eh, di ba? Hindi po. 100,000 yung pinakakapital. Tapos, tumutubo siya buwan-buwan. So yung tubo lang ang nababayaran ng mother mo? Ayun po, yun nga sabi niya po sa akin. Okay, let's try to qualify that. Ba't siya nangutang ng 100,000? For what? Hindi ko po alam kasi nga, Papa Jackson. No. I'm sure. I'm pretty sure you asked. Yun nga po, inas ko nga siya. Ayun, ang sinasabi niya kasi sa akin, kasi nga po, nung pandemic pa daw po yun, 2000, ganon. Nung nakarang taon pa rin, nakarang taon pa. So, hindi niya lang mabayaran kasi gano'n. Kasi actually, Papa Jack, 17 years old ako, wala na ako sa mama ko. Kasi nag-broken family kami. Sumama siya ang nagloko, sumama siya sa partner niya. Siyempre kami, kailangan namin i-survive yung buhay namin. You're a good daughter despite the fact that your mom did that to you. You wanted to include her, no? Oh, pero yun nga po, kinakasama ko ng loob. Shit, may nakaka. It's okay. Kasi, parang hindi ko naman sabi hindi ko siya pagbibigyan eh. Parang sabi ko, bakit? At ka nagkautang ng ganyan? Hindi niya may paliwanag. Sabi ko, pero sabi niya, matagal na daw yung 3 taon. Na 3 taon, hindi ka nakabayad. Halos supportahan ko naman kayo kahit naman ganit. Kahit naman nung walang-wala ako. Kahit naman hindi ganun yung kalaking kinikita ko. Nag-aabot ako. Tapos parang sumama po yung niya, yung sa sinabi ko. Parang nagalit siya na gano'n. Kaya parang umangat na rin po yung temper ko na. Sabi ko po talaga sa kanya, talagang sabi ko, Ma, tumanda ka ng ganyan, wala kang naipundad. Puro utang ang natira sa'yo. Talaga po sa sobrang ko po. Siguro, na-hurt siya bilang magulang. Na, magulang mo ako, but parang ganun. Parang, inisip ko po ba, yung pagtulong po ba ngayon, ay yung po ba ngayon, obligasyon ko na. May mga anak din po ako, 5 yung mga anak ko. Kailangan ko rin pong buhayin. Wala naman po akong katuwang, ako lang. Na para bang kailangan ko sagutin yung utang niya. Kasi pag hindi, sasama nga po ang loob niya sa akin. Tapos yun nga po, ganun yung nangyari that time. Pinagkasumbatan ako. Nagmata na kami mag-ina. Pati pagpapalaki niya, sinumbat niya sa akin. Kung wala daw siya, hindi daw ako makakarating sa ganitong lugar. Parang sinasabi niyang ganun sa akin. Gusto ko nga po siya sagutin na, hindi ko na sinabi na panganak mo. Uy, marami rin akong pinagdaan ng hirap simula nung iniwan niya kami. Pero nilabang ko yung buhay. At pinili. Hello? Hello? Naku, nawala. Family niya. Ayan, Abby, napuputol ka.
Hello po. Ayan. Ang hirap po ng broken family. Sobrang hirap. Tapos, yun din, ending, sumama po yung loob niya. Sumama na yung loob niya. Tapos yung sahin ko po, nakikisali sila. Kasi daw, ganun daw, masama daw yung ugali ko. But, Hello, Rose? Rose? may pera naman. Rose? Hello po. Oo. Hello po. Medyo humina yung voice mo. Parang, ano ka Hello ba? po. Lumipat ka Hello. ba ng pwesto? Hello po. Meron po. Nag-iba po ako. Hello po. Okay, okay. Okay na po. Mm-mm. Okay na po. Yeah. What do you think I can do for you? Gusto lang ko ng makakausap kasi nade-depress po ako. Iniisip ko po, paano po bang masabi ng mabuting anak? Kasi, alam niyo po, sinat niya po yung partner ko na humingi siya ng pasensya sa partner ko kasi nga po nagsigawan kami dito. Siyempre, nandito po yung partner ko. Humingi siya ng pasensya, tapos sabi nung partner ko, pasensya na rin kayo kasi kung siya daw, wala siyang maitutulong kasi nga, konti lang din yung pera niya, ganun. Basta nag-usap sila ng ganun. Tapos sabi niya, salamat sa'yo, Inchi, kasi mapagmahal ka sa magulang. Tapos, nung nabasa ko po yun, naiyak po ako. Oh, okay. Rose. Ano po? Opo. Yung part na yan, dinadagdag mo na lang yan sa sarili mo para dumami yung sama ng loob mo. Huwag mo naintindihin yun. Kasi pag sinama mo yan sa mga pwedeng kasama ng loob mo, you're practically just trying to magnify the things that you could have solved on a different or lower level. No? Yung part na yan, you cannot help but that conversation to happen. Normal lang yun na maghahanap ng kakampi yung nanay mo. Ano bang gusto mo? Bastusin siya ng partner mo, hindi rin naman. Hindi naman po. So, ang tanong sa kanya, bakit kailangan niya po magsalita na? Wait lang, mapagmahal na anak ako. Rose, wait lang. My point is, wag mo nang hayaang kasali pa yan sa iniisip mo. Because that's not the problem. Kasi pagka yan, yung part na yan, we try to discuss on that part, we are never going to find out the real problem. Okay? Maliligaw ka, hindi yan ang problema. Normal, those are just noise. Noise lang yan. Hindi yan, it's unnecessary to solve the entire problem. Tapos, sige, kasi nga po, nagalit siya. Ang dami nilang sinabi sa akin nung wala ako, mga tita ko, ang daming sinabi sa akin. Sabi ko, iniisip ko nga po tutulungan ko naman siya. Siyempre, kailangan ko naman pong malaman kung bakit yun. Tapos saka sinabi ko po kasi sa kanya na, paano yan? Pagka binayaran ko, tapos mangungutang ko ulit, tapos babayaran ko na naman. So para sa'yo, it's going to set a precedent, parang ganon? Opo, parang uulit at uulit lang. Tapos ako yung mahihirapan. Hindi naman ako nakinabang sa pera na yun. Ganito, Rose, no? I think tonight, you're breaking down tonight in a sense that sabay-sabay mong iniisip lahat ng problema. Opo. Kasi kanina, ang problema mo kanina, your partner, and the next problem mo was the business na, although it's not a problem, pero concern mo siya, and now your mother. Opo. Aware ka naman that you can only solve one thing at a time, right? Yes po. Okay. Okay, ganito. Of all these problems that you have tonight, what do you think is the most urgent that you need to solve? Meron kasi mga problema, Rose, na hindi mo kailangang i-solve. It will just unfold on its own. May mga problemang emergency talaga kailangan mong i-solve. And so far, I don't see anything emergency tonight na dapat mong i-solve. It's just that siguro may mga gabi na na-overwhelm ka. Tama ba? Siguro po. Yan. Alam mo nakita ko na itong problema na to, Rose, sa mga breadwinners. Because you don't just worry about your failure, you worry about the failure of the people na nakaasa sa'yo. Tama, mali? Opo. Ay, talaga ang buhay.
Siguro talaga may postpartum pa siguro. Well, ayoko sabihin sa iyo kasi hindi ako doktor. Diba? No. Hindi kita pwedeng i-diagnose. Hindi ako doktor eh. Hindi mo na nagagaling-galingan eh. Ako may mga kilala akong tao nagagaling-galing. Gusto pakilala kita sa kanila. Hindi masyado lang po sigurong drain yung utak ko. I know. Ganito. But let's discuss your concerns tonight. Okay sa'yo? Opo. Doon muna sa nanay mo. Isa-isahin natin. Okay? Opo. Your mom survived yung utang na yan for 3 years or 4 years now. Tama? Opo. Without you putting a hand on it. Tama, Yes, tama mali? Tama po. I'm assuming your mom will probably survive another couple of years dealing with the same problem that she created. Tama? Opo. Okay. Hindi ko sinasabing wag mong tulungan nanay mo kung kaya mo, ha? I'm just saying it is something na hindi mo kailangang i-solve right away. But, nabanggit mo rin kanina na willing ka naman. Oh. Ang ayaw mo lang is the manner kung paano ka inuobliga. Tama mali? Opo. Okay. Now, ganito. Medyo specific to IT itong ipapayo ko sa'yo. But if you can consider what I'm going to advise you, I'll be grateful. Magkaibigan naman tayo, di ba? Opo. Tell your mom you're going to pay half of it. And the other half, she will have to look for the solution. But you're going to pay for that kung kailan maluwag ang bulsa mo. Sagot mo yung kalahati. That's fair. May maganda ba yung solusyon ko? Ito po. Kaya mo naman yung... Hindi ka lang dapat madaliin kasi kakapanganak mo eh, di ba? So, kaya ko naman po lahat. Kaya lang Papa Jackson, kaya rin po ako pumutok nun. Kasi ako po nagbabayad ng bills niya, bahay. Yeah, I know. Nandun na tayo. Yung part na yun, Rose, feeling ko that's na yun eh, kumbaga, hindi na yun para bilangin pa natin kasi Opo, whether mag-away kayo na nanay mo, hindi, babayaran mo pa rin naman Parang yan. hindi niya naman po maisip na ang dami kong iniisip. Yes, okay. Now, tutuloy ko lang yung payo ko sa'yo, ha? Opo. So, tell your mom that you're going to pay half of it kung kaya mo na. And I don't suggest that you pay it right away. Don't pay it right away. Yes po. Diba? Pay it kapag maluwag sa kalooban mo. Because at this point in time, this is no longer about money. Yes po. This is about the manner of how it's being asked from you. Tama mali? Yes po. Okay, no. So, yung part na yan. Number 2, yung tungkol sa jowa mo, right? Opo. Kayo ng jowa mo, this is your first baby. Tama mali? Opo. Okay. I know. Hindi po. Pangatlo niya na po. So yung unang dalawa, iba ang father. Opo. Pangatlong anak niyo na to? Hindi, sa kanya po, pangatlo niya. Yeah, hindi, kayong dalawa. Hindi, isa lang po kami. Ito lang pong isa. Exactly my point. Opo. This is your first baby together. Tama? Yes po, yes po. Okay. Sorry po. Umaasa ako na having a baby between the two of you will change his perspective. Saro, yun lang po ang sinasabi. No, you have to put in some hard work because some men are really stupid. And may sasabihin ako sa'yo, ha? Baka mamaya hindi mo to nakikita sa part na to. You know what? Sometimes, Rose, we are a victim of our own efforts. Sa sobrang sipag mo, you are sending, very subtle, no? Oh. You are sending a message to everyone around you that they can just relax and be complacent kasi kaya mo naman lahat. It leaves no room for them to prove something to you kasi masyado kang bida sa lahat. Kaya mo lahat. Alam mo, at some point, Rose, you have to delegate some responsibilities. It might fail, but you have to trust that they have to do what they have to do when they have to do it. Feeling ko, diyan ka nagkulang at diyan ka rin sumobra sa part na yan. Siguro nga. Kasi nga, masyado kang reliable to a point
that anuman ang gawin ng ibang tao sa paligid mo, nagmumukhang wala ng kwenta kasi sobrang galing mo sa pagganap ng obligasyon na meron ka. Alam ko, naniniwala ko, correct me if I'm wrong, ha? Naniniwala ko, Rose, na sa akin ka lang ganito. Medyo meron kang a semblance of submission. Medyo submissive ka sa akin. Kasi nga, tumawag ka para humingi ng payo. Meaning, naka-program yung utak mo at makinig sa akin. But I don't believe you are like this to your partner. I don't believe you treat him as if he has some pedigree to decide on his own. Ba't ka tumigil? Ba't ka huminto? May katotohanan ba ako? Parang hindi naman po. Well, ako nga po yung walang say sa kanya. Kasi, okay, sige, let's discuss on that. Kasi baka ang pinanggagalingan mo ay malumanay ka na magsalita or what not. That's not my point. Sa business na meron kayong dalawa, o sa business na pinagkukuhanan nyo ng pera, anong part doon ang desisyon ng partner mo? Hello po. Medyo choppy po eh. Oh, chubby talaga ako. Hindi ako nakapag-gym eh. So, Choppy po. choppy. Sorry, choppy pala. Sorry. Ang tanong ko po, ma'am, sa negosyo na meron kayo, Opo. ano yung desisyon na ang gumawa ay mister mo? Hindi mo inutos. Wala po. Exactly. So, nakakapagod yan at nagtataka ka ba kung bakit parang ikaw lahat ng sagot sa lahat ng problema, ikaw ang umako ng lahat ng obligasyon. In the process, it might fail. In the process, you might have dissatisfaction. Because you are used to having it done your way. Tama? Opo. But sometimes, for you to be able to see their potentials, you have to allow him to make a mistake, learn from it, and maybe at some point, lead differently. Siguro nga po kasi parang naano po ako na hindi ko rin po kasi kayang talaga eh. Siyempre alam ko naman pong hindi niya kaya, kaya ginagawa ko na lang. Alam mo, yan, that's the culprit. Ulitin mo siya mo, alam ko namang hindi niya po kaya. Lason yan. Siguro nga po yun ngayon, mas. Lason yan. That is there's so much indignation when you say that. Walang lalaki ang gustong marinig yan. You don't know that. Inassume mo yan kasi wala kang tiwala sa kanya. Hindi po. Yun naman po yung pinapakita. No, you allow him to lead. Take a backseat. Kung gusto mo mabawasan, if you want na mabawasan what's on your plate, share it. Di ba? Share it with him. Hindi, you know what, ganito, ano? When you allow him to lead, it will not happen overnight. Hindi yan agad-agad. Hindi yan agad-agad. It will take a while, maniwala ka sa akin. Opo. It will take a while. Opo. But you will discover that he's got something to offer that maybe hindi mo nakita. Now, that's the other half. The other half is, kung wala talaga, di wala. Pero at least tinry mong pagkatiwalaan siya. Baka naman meron. Kasi, alam mo, ang problema mo lang dito, Rose, ay nabibigat na nga sa obligasyon na meron ka, pero ikaw lang din naman nag-obliga sa sarili mong solo mong mag-isang gagawin. Tama, mali? Opo. Minsan, biktima tayo ng kasipagan natin, no? Naman po, syempre, gusto ko po mabigyan ng magandang buhay mga anak. Of course. Pero may anak na kayo ngayon. First baby ninyo. Yes po. So, I hope that you can inspire him to maobliga siya. Diba, pansarili niya, looking at your baby, at some point, ma-shift yung utak niya and be a partner to you. Better partner to you. Yun nga po sinabi ko sa kanya. Kasi sabi ko nga sa kanya, sana kahit
hindi na, alam ko naman na hindi mo, parang sinasabi ko nga sa kanya na alam ko naman na hirap kang mag-provide. Kaya nga, ako na nga yung gumagawa. Sana maging mabuti ka naman sa amin. Alam mo, yung... Ganyan ta. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Opo, hindi po. Siguro, kaya nga po... Pwede kang magalit sa akin. Bakit nasasabi rin po ako. Wala mo akong pakialam kahit magalit ka. Wait wait lang. Yung sinabi mo... Joke lang po. Yung sinabi mo na alam ko namang hindi mo kaya mag-provide, alam mo bang hindi maganda pakinggan? Maybe your intentions are okay, but there's so much indignation. Alam ko po. Don't say that. Because it's working against your interest. If you want him to step up, what you said is completely wrong. Yes po. Mas magandang, di ba, inspirational ka. Alam mo, feeling ko kaya mag-provide if I will only allow you to lead. So, ito yung aking forte, ito yung negosyo meron ako. May gusto ka bang ibang negosyo na pwedeng gawin? Susuportahan kita. Yan nga po yung bago-bago pa lang po kami. Well, you have to try again. Nagbukas po kami ng ihawan dito, manukan sa lugar nila. Hindi niya rin po inasikaso. Ako rin po lahat. Okay. Kaninang plano yung manukan? Sa kanya po. Gusto niya daw yung pangarap niya daw. Sabi ko, sige, tutulungan kita. Well, nagati kami. Well, ganito, Rose, diretsahin kita, ha? Opo. The first time that you called me, sinabi kita makipaghiwalay. Opo. You'll probably in a better place today kung hindi mo yan jowa. Tama? Kasi mas kaya mo siguro ang buhay. Mabigat siya eh. Ito yung kwento mo ngayong gabi. Opo. But then again, pinili mo na siya eh. We cannot cherry pick the good and the bad and only enjoy what's good. Nag-fail kayo sa una sa kung ano man negosyo yun. Well, may choice ka ba kung di umulit at magtiwalaan siya? Wala naman eh. Tama? Opo. Yan. Ganun pa rin. Pag titiwalaan mo pa rin siya, whether you like it or not, it's the only option you have. Bagong panganak ka. On the other hand, umaasa ako na having the baby will work its wonder sa inyong dalawa. Sana, no? Opo. Nangalan din po tinitignan ko ngayon. Plus, nakakaisip ako na kung ano. Parang gusto ko na lang tigil lang. Plus the fact na ikaw nagsabi nito, inulit ko lang, baka dumadaan ka lang sa postpartum. Di ba? Opo. Baka po. Kasi tapos wala po akong makausap. Wala akong nagtatanong sa akin kung okay ako. Ang dami ko kasama sa bahay. Alam mo, yan ang sumpa ng mga taong strong. People will always assume na kaya natin ang lahat ng bagay. Anong sabi ng pelikula? It's okay not to be? Hindi ko po alam. Ano ba yan? It's okay not to be okay. Yung Korean novela. Di ba? And it's okay to admit that we are vulnerable. Alam mo, admitting that we are vulnerable makes us human beings. It does not make us weak. Masyado kang pa-strong. Sa loob pala, nakakamatay ka na. Tama? How will anybody come to your rescue kung ang tingin nila sa'yo, ang lakas-lakas mo lang? Tama? No one will come to your rescue. Ano isipin nila? Eh, kaya, strong yan. Okay? I will be rooting for you. Boy, are you crying? Why are you crying? Sinabi ko yan sa'yo noon, tama? Ba't ka umiyak? Kasi wala nga po akong makausap. I'll probably talk to you. It's either here or sa programa ko sa radyo. Kung hindi ko alam kung kasi hindi ko na kontrolado yun eh. Meron naman ako programa. Sa Lunes daw meron naman. So, anyways,
in some other forms, I'll probably be talking to you again soon, and I will be hopeful that when we talk the next time, you will tell me that things are better. Opo. Sana po. That tonight is just one of those episodes. Opo. Huwag kang mag-alala, Rose. Ako nga nagpapayo, nalulungkot din. Nawawasak din ako. Nagpapayo ako, ha. I have made a living telling people emotional triumphs that they can ever conquer. Diba? Ako, I do that to people, but what? Look at me. I am as vulnerable as you are. So it's okay. It's okay to say that nalulungkot tayo, mahina tayo, umiiyak tayo. That's okay. Opo. Alright? Opo. For now, magpagaling ka. Fresh pa ang mga tahi, tama? Opo. Mm. Salamat po, Papa Jackson. Okay. Thank you po. I'm sorry, this is as far as I can go. Pasensya ka na, ha? Opo, okay lang po. Salamat po sa pakikinig. Goodbye. Goodbye po. Bye-bye po. Bye-bye.